Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Isnaira D. Omarquez. So, a mistake of an opposite kind is made by shallow people who enjoy some praises which they have quote from Sufi teachers. Go about this crying all knowledge. So, ang isang pagkakamali ng isang kabaliktaran ng uri na nagagawa ng mababaw na mga tao na umaalingaw-ngaw sa ilang mga parirala ng kanilang nahuli mula sa mga guro ng Sufi ay patuloy na tinutulig sa ang lahat ng kaalaman. So, this is as if a person who was not adept in alchemy were to go about saying alchemy is better than gold. So, ito ay para bang ang isang taong hindi sanay sa alchemy ay magsasabing ang alchemy ay mas mabuti kaysa sa ginto. And were to refuse gold when it was offered to him. Alchemy is better than gold, but real alchemists are very rare, and so are real Sufis. So, at ang tatanggihan ng ginto, kapag ito ay naalok sa kanya, ang alchemy ay mas mahusay kaysa sa ginto. Ngunit ang mga tunay na alchemists ay napakabihirang at gayon din ang mga tunay na Sufi. He who has a mere smattering of Sufis is not superior to a learned man any more than he who has tried a few experiments in alchemy has ground for despising a rich man. So, siya na may kaunting-kaunting Sufish ay hindi nakahihigit sa isang maalam na tao, higit pa kaysa kanya na sumubok ng ilang mga eksperimento sa alchemy ay may batayan para sa paghamak sa isang mayamang tao. So next is, anyone who will look into the water will see that happiness is necessarily linked with the knowledge of God. Ang sinamang titingnan ang bagay na ito ay makikita na ang kaligayahan ay kinakailangan na uugnay sa kaalaman ng Diyos. So, each faculty of ours delights in that for which it was created. So, ang bawat faculty natin ay nalulunsod sa kung saan ito ay nilikha. So, lust delights in accomplishing desire, anger in taking vengeance, the eye in seeing beautiful objects, and the ear in the hearing harmonious sounds. So, ang pagnanasa ay nalulugod sa pagsasakatuparan ng pagnanasa. Galing sa paghiganti ang mata sa pagtingin sa magandang bagay at ang tainga sa pagdinig ng makakatugmang tunog. So, the highest function of the soul of man is the perception of truth. In this accordingly, it finds its special delight, even in trifling matters such as learning, this holds good, and the higher the subject matter of the knowledge of then, the greater the delight a man will be pleased at being admitted into the confidence of a prime minister, but how much more in the king makes an intimate of him and the closest state secrets to him. So, ang pinakamataas na pag-under ng kaluluwa ng tao ay ang pang-unawa
ng katotohanan. Sa naayon na ito ay naghahanap nito ang special na kasiyahan. So, kahit na sa mga bagay na walang kabuluhan, tulad ng liming, cheese, ito ay nagtataglay ng mabuti. At kung mas mataas ang paksa ng kaalamang nakuha, mas malaki ang kasiyahan. Ang isang tao ay masisiyahan sa pagtanggap sa pagtitiwala ng isang punong ministro. Ngunit gaano pa kaya kung ang hari ay makikipagkita sa kanya at magbubunyag ng mga lihim ng estado sa kanya. So next is an astronomer who by his knowledge. So ang isang astronomer na sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, so can map the stars and describe their courses. So maaaring imapa ang mga bituin at ilarawan ang kanilang mga kurso. So derives more pleasure from his knowledge than the chess player from his. So ay nakakakuha ng higit na kasiyahan mula sa kanyang kaalaman kaysa sa chess player mula sa kanya. So, seeing then that nothing is higher than God. So, nang makita kong gayon na walang mas mataas kaysa sa mga Diyos. So, how great much must be the delight which springs from the true knowledge of Him. So, napakalaki ng kasiyahan na nagmumula sa tunay na kaalaman tungkol sa Kanya.